Partidong Komunista ng China, nababahala ng umatake sa mga Pilipino at sa kahit anong bansa sa mundo. Papaano nangyari ito? Ano ang kinalaman ng Iran sa takot ngayon na nararamdaman ng komunistang partido? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwede mo munang i-like itong video. China, naglunsad na ng pinakamalaking pagbabago sa loob ng isang dekada para sa kanilang puwersang militar, kung saan ayon sa ilang eksperto, ang pagbabagong ito ay posibleng bunga ng alalahanin ng China dahil sa nabigong pag-atake ng Iran sa Israel, kung saan noong April 14 ay tinatayang nasa 300 missiles at drones ang pinakawalan ng Iran patungo sa Israel. Subalit dahil sa tulong ng US, UK at France ay madali nitong pinabagsak ang mga missiles mula sa Iran. Bukod pa rito, maging ang Jordan ay gumawa ng kanilang sariling hakbang na pabagsakin din ang ilang drones mula sa Iran dahil sa pagkabahala ng kanilang pamahalaan na sa kanila tumama ang mga ito. Kaya naman dahil sa mga pangyayaring ito ay malinaw para sa China na hindi ganoon kadali ang sumabak sa isang giyera. Halimbawa na lamang sa pagitan ng China at Pilipinas. Kung sila ay magpapakawala ng mga missiles laban sa bansang ito, ay tiyak na haharangin din agad ito ng US at ng France na kasalukuyang nagsasagawa ng pagsasanay sa West Philippine Sea. Isama mo pa ang magiging tulong ng napakaraming bansa gaya ng G7, ASEAN nations at European Union na tiyak ay tutulong din sa Pilipinas, gaya na lamang ng laban ng Ukraine at Russia, kung saan ang mga bansa sa European Union magpasa hanggang ngayon ay nakasuporta sa Ukraine dahil nababahala sila na sa sandaling manalo ang Russia ay sila naman ang susunod na aatakihin ng mga ito. Kaya't gaya ng China, kung magsisimula sila ng digmaan sa rehiyong ito laban sa mga Pilipino, ay tiyak na mababahala rin ang ASEAN countries na sila ang isusunod na mga Chino sa sandaling matalo nila tayo, dahil malinaw sa kaalaman ng lahat na ang buong karagatang ito ay inaangkin ng komunistang partido. Kaya't hindi basta-basta makakagalaw ang China laban sa Pilipinas. Gayunpaman ang pagiging agresibo nito ay bunga lamang ng malakas na suporta ng mga makakomunistang partido sa mismong bansang ito. Ang main goal kasi ng China sa agresyong ito ay magbigay ng takot sa mga Pilipino, kung saan ay malinaw para sa China na mayroon lamang tatlong posibleng opsyon para tumugon ng Pilipinas sa agresyong ito. Una ay ang gumanti sa China upang ipakita na hindi tayo natatakot sa kanila, which is obviously ay nakahanda ang China at kumpiyansa sila na hindi sila matatalo sa labanang ito. Kaya't ang ikalawang posibleng hakbang ng ating gobyerno ay muling buksan ang pakikipagdialogo sa mga Chino, kung saan ay alam naman natin na hindi makikipagkasundo ang China kung hindi tayo susunod sa mga terms and condition nila. Habang ang ikatlo ay mas palakasin muna natin ang ating sandatahan kasama ang mga Amerikano, isang opsyon na pinakaayaw mangyari ng komunistang partido. Gayunpaman dahil nga malinaw sa China na posibleng maging opsyon ito ng Pilipinas, ay ang mismong Pangulo na ng Pilipinas ngayon ang target ng komunistang partido, dahil kung mapapabagsak nila ito ay posibleng matupad ang opsyon number 2, kung saan ay muli tayong susunod sa terms and conditions ng mga Chino. At para mangyari ito ay kakailanganin ng China na mailabas ang lahat ng kasiraan ng Pangulo, at nagagawa nila ito dahil sa partnership nito sa political party ng dating Pangulo. Tandaan natin na ang isang political party ng bansa, gaya ng PDP Laban, ay hindi kumakatawan sa ating gobyerno dahil ang mga political party sa bansang ito ay nagsisilbi lamang mekanismo upang maghalal ng ilang opisyal sa ating gobyerno. Ibig sabihin, hindi lahat ng miyembro ng partidong ito ay miyembro ng ating gobyerno. Gayunpaman dahil sa kanilang tulong sa pangangampanya para sa kanilang mga kandidato, ang lahat ng miyembro nito ay nagkakaroon rin ng malakas na boses sa sandaling maiupo nila sa pwesto ang kanilang kandidato. At dahil nga mayroon silang partnership sa Communist Party of China, ay may boses rin ang mga ito sa mga aksyong ginagawa nila. Kaya't ngayon ay napakikinabangan sila ng China upang gamitin ang kanilang mga propesyon at impluensya upang baliin ang desisyon ng Pangulo. Kaya't ganoon na lamang ang pagsisikap nila na pabagsakin ang Pangulo. Kaya't kahit ang asawa nito ay pinag-iinitan na ng kanilang grupo at pilit tinatakam ang taong bayan na pakinggan ang kanilang kapritsyo, gaya ng pagpapadrag test ng kasalukuyang Pangulo. Subalit kung lalawakan natin ang ating kaalaman,
Kung papatulan man ito ng Pangulo at magpapadrug test nga ito, ano't ano man ang resulta, ay tiyak hindi rin naman matatapos ang issue. Halimbawa kung magnegatibo ang resulta, ay tiyak hindi naman matatapos ang agam-agam na dinaya lamang ito ng Pangulo, kaya't walang kasaysayan na patulan pa ang isyong ito. Gayong sinasabi naman nilang mayroon silang video na siya lamang namang pinakamatibay na susi para mapatunayan ang kanilang akusasyon sa Pangulo. Iyon nga lang, mukhang nabudol ang mga naniniwala sa akusasyong ito dahil makalipas ang mahigit 1 taon ay wala pa rin naman silang inilalabas na video. Isang katunayan na pinagloloko nila ang mga Pilipino. Kaya't bakit ito papatulan ng Pangulo kung daragdag lamang ito sa napakaraming isipin ng Pangulo? Tandaan natin na sa kahit anong administrasyon ay hindi na bago ang mga kasiraan laban sa Pangulo, kaya't isang kahangalan ng maniwala lamang sa mga kwento-kwento at ang basehan lamang ay ang mga peking dokumento. At para sa mga proud na proud sa dating Pangulo na mas maayos daw ang pamamahala nito kumpara sa kasalukuyang Pangulo na nagiging daan upang manatili ang kanilang suporta sa nag-uulyaning dating Pangulo, ay dapat lamang na magsuri pa kayo dahil ang ipinagmamalaki niyong drug on war ng dating Pangulo ay puro pipitsuging adik lang ang napaslang sa panahong ito. Isang eksena na tila ay cleansing lamang sa mga kalaban ng mga drug lords sa negosyo dahil kung tunay na makapilipino ang drug on war na ito ay dapat yung mga drug lord mismo ang pinarusahan ng gobyerno. Pero dahil nga halos mga tambay lamang ang nadali sa operasyong ito ay nananatiling protektado ang mga drug lords sa bansang ito. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang dating Pangulo sa operasyong ito. Gayunpaman para sa isang patas na pananaw ay may nagawa naman talagang mabuti ang dating Pangulo gaya ng pagsugpo sa laglag bala sa NAIA at sa paglilinis ng baybayin ng Manila. Subalit hindi naman siguro ito sapat para sundin ang kanyang panlabas na pulisiya na masunod sa ating teritoryo ang China. Kaya't maging mapanuri, alamin kung ano ang mahalaga at ano ang magiging epekto sa bansa ng mga kasiraang ginagawa nila. Dahil kung babagsak ang kasalukuyang Pangulo sa kabila ng agresyon ng mga Chino, ay posibleng wala nang babalikan pang isla ang pamahalaang ito na pinaglalagakan ng isa sa pinakamahalagang produkto sa mundo na maaaring magpaangat sa pamumuhay ng mga Pilipino.